Check. Palakpakan muna natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Before we continue, tayo manalangin. Aming Ama, maraming salamat, O Diyos. Pagkat tunay kang mabuti sa aming simbahan, Panginoon. Sa aming iyong mga anak. At hindi mo kami kailanman pinapabayaan, Panginoon. Salamat dahil nararamdaman namin ang iyong pagkilos. Hindi lamang sa loob ng City Disciples, Panginoon, ang building na ito, kung hindi sa aming mga ginagawa, Panginoon. Sa pang-araw-araw na buhay, hanggang sa aming mga bahay, Panginoon, hanggang sa aming mga eskwelahan, hanggang sa trabaho, O Diyos, ay alam namin na kasama ka namin, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, ngunit salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinipili na mahalin, kahit nakikita mo lahat, Panginoon, ang aming karumihan. At pinipili mo, O Diyos, na kami ay patuloy na hilahin palapit sa iyo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang mataas, ikaw ang mangusap, Panginoon, sa amin. Buksan mo ang aming pangunawa sa bawat salita na manggagaling sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. And we are in week number 6 of our series called Kingdom Callings. At ang topic natin ngayong umaga ay cost of discipleship. Kaya nga, hawakan mo yung katabi mo sa balikat. Sige, hawakan mo. Sabihin mo, ready ka na? Kasi sa totoo lang, isa ito sa pinakamabigat na teachings ni Jesus. At nung nakaraan ko pa ito nararamdaman. Alam nyo, last week habang nagpipreach ako dito at pinag-uusapan natin yung topic natin last week, nasa isip ko na tong linggo na to. Because this will be very heavy for us. Pero meron ding assurance sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Hindi lang siya puro bigat, kung hindi may pangako sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. And right now, kung meron kayong mga Bibles, okay, sa inyong Bible app, sa inyong, kung meron kayong physical Bible, mas maganda. Okay, buksan na ninyo sa Matthew chapter 10, verses 34 hanggang 39. Sa mga bago dito, at ngayon lang namin nakasama, we are running through the book of Matthew. Isa sa mga binasa ng mga tao, okay, in our Bible is the book of Matthew. It has been used by disciples for 1700 years as the main discipleship book na the guide sa atin bilang mga disciples. And I believe habang ito'y binabasa natin, habang ito'y inaaral natin, week per week, okay, verse by verse, habang nirarun through natin ito, we are becoming more and more like a true disciple of Jesus Christ. Amen? At ngayong umagang ito, isa ito sa pinakamabigat. Bilang ang topic natin is the cost of discipleship. Gusto ko pong maunawaan ninyo that being a disciple of Jesus has a cost. Okay, salvation is free. Ang kaligtasan ay libre at binayaran ng Panginoong Jesus. Kaya naging libre sa atin. Ngunit yung discipleship ng ating kaluluwa, our spirit has been regenerated at the moment of salvation. Pero yung ating kaluluwa in our bodies, ito yung nangangailangan ng discipleship. Kaya minsan, may nararamdaman kayo na tayong lahat, na alam mo yon, kahit na alam mo naman tinanggap mo si Lord sa buhay mo, at alam mong mahal mo siya, at alam mong gusto magpapatuloy, pero may mga panahon na hindi natin maiwasan na nakakapag-commit pa rin tayo ng kasalanan. Amen ba? Sino dito yung hindi na nagkakasala? Pwede na kayong mauna sa langit. Lapit lang kayo sa Kanya, ihatid niya kayo. Alam niya ang daan. Okay. Pero kung ikaw ay nagkakasala pa din, your body and your soul needs discipleship. Kaya nga, ang topic natin ngayong umaga is the cost of discipleship. Ano ba yung cost ng pagsunod kay Kristo? Basahin natin Matthew chapter 10, 34 to 39. Magbabasa po ako sa English Standard Version ngayong umaga. Okay, verse 34. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And the person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.
Mabiyaya ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. And ngayon pong umagang ito, kung naintindihan niyo po ang ating binasa, I know that you already feel the weight of these verses. Napakabigat po nito, okay? And have you ever thought na, alam niyo po yun, nung nakilala niyo ang Panginoong Jesus, that it would make your life easier? Sino po yung ganun yung thinking na, okay, nakilala ko ngayon si Jesus, sigurado magiging madali na yung buhay ko. Amen ba? Amen? Sa mga matatagal ng Kristiyano, okay, medyo, okay. Okay. Kasi yun yung yun yung misconception natin, that our life would be easier, that it would mean peace. Though true na ang peace ay bunga ng banal na espiritu, that it would mean comfort, it would mean harmony, okay, na wala nang magiging pag-aaway, at sa paligid mo ay magiging easy lang lahat. Everyone around you, it will be harmony. And many of us comes to Jesus at ma-attend ng church, nanonood ng mga preachings, okay, na malapit sa Panginoong Jesus because of the joy and the blessing that He brings. And yes, following Jesus, nandiyan ang joy, nandiyan ang blessing, at kasama niyan ang peace. Okay? But also, sa lahat ng yan, okay, sa lahat ng expectations natin, Jesus in Matthew chapter 10, verse 34, yung mga words na nanggagaling sa kanyang pagtuturo, it shatters our shallow expectations. Minsan kasi yung mga expectation natin sa pagsunod kay Jesus, sa Christianity, sa pagkaunawa sa Panginoong Jesus, masyadong mababaw. It is very shallow. Sabihin mo sa katabi mo, shallow. It is too shallow. Nakapaantingin mo kapag lumapit ka kay Jesus, ibibigay niya yung gusto mo. Akala na ginawa nating genie si Jesus. Nasusunod ka kay Jesus, magmi-ministry ako, Lord, kasi gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko sagutin ako ni ganito, gusto ko mapansin ako ni ganyan, gusto ko na tumaas yung grades ko. Hindi, okay? Masyadong mababaw yung mga bagay na yon. That is not what a true disciple looks like. Hindi ganyan ang itsura ng totoong disciple. And these words that are spoken by Jesus Himself, in verse 34, ang sabi niya, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. Sword means one thing, okay? Ang espada, ang pinakaunang bagay sa mundong ito na naimbento ng mga tao para lang tagain yung kapwa mo tao. Hindi ginawa ang espada para pumutol ng puno, katulad ng palakol, o magtabas ng damo, katulad ng karet. Ginawa specifically ang espada para saan? To stick them with the pointy end. Ginawa ito para sa gera. And Jesus said, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. Okay? At kung hindi natin ito mauunawaan, maaaring magkaroon tayo ng misconception sa ating utak. Kaya nga i-exegete natin ito at titingnan natin, ano bang tinutukoy ni Jesus? At sa totoo lang, tayo mga Kristiyano, mahilig tayo mag-print ng mga verses. Amen? Ito katulad na nasa likod ko. Mahilig tayo magtatak sa t-shirt natin ng mga verses, sa mugs, di ba? Yan, produkto ng Apex, naglalagay ka. Anong pabalit natin? I have not come, nakakita ka na nakasuot ng t-shirt, I have not come to bring peace to the earth. So anong tinutukoy ni Jesus? Kasi kung hindi mo siya naiintindihan, magkakaroon ka ng pagtatanong. Akala ko ba pumunta si Jesus para magkaroon? He is the Prince of Peace, yes? Amen? Siya yung prinsipe ng kapayapaan, pero ang sabi niya, nung pumunta siya dito, I did not come to bring peace to the earth, but a sword. Okay? So hindi ito yung mga verses na memorize natin for comfort, o para ma-remind tayo, para ma-encourage tayo, ma-uplift tayo. Yet, these verses, these words, comes from the mouth of Jesus Himself. Nanggaling ito sa pagtuturo ni Jesus mismo para sa atin. Okay? At ito ay nagre-remind sa atin kung ano ang itsura ng totoong disciple. Sabihin mo sa katabi mo, disciple. Malapit na pong matapos yung ating disciple book. Lahat po kayo ay magkakaroon sa biyaya ng Lord. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili ng papel. Pero magkakaroon po kayong lahat ng disciple book natin. At ituturo na yun sa atin once it is done. Okay? And being a true disciple is not cheap. Okay? Hindi ito cheap.
Sabihin mo sa katabi mo, cheap. Cheap. Hindi cheap na Minsan kasi, ayan, kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, ang kadaming, kahit sa mga relationships ngayon na meron kayo, lalo sa mga kabataan. Yung mga relationship ngayon, sobrang cheap. Diba? Binigyan ka lang ng honey bar, o kayo na. Binigyan niya ako ng O kaya yung, alam mo yung fresh na uso pa ba ngayon yun? Yung meron nakalagay na mga quotes. Uso yun sa amin dati, bibigyan ka, I miss you. Nakalagay. Ngayon, yung Coke na 1.5 nakalagay di ba? May nakasulat. Pangalan. Ay, binigyan niya ako ng Coke, 1.5. Kaya sinagot ko na siya. Ang cheap nun! Okay? Hindi ko sinasabi to para gayahin nyo yun, okay? Pero sa totoo lang, karamihan come on, itaas-taas na nyo inyong standards, okay? Because that is actually very cheap. And sa panahon natin, nasanay tayo na gusto natin yung cheap. And ang sasabihin ko sa inyo ngayon, wag natin itong gawin in becoming a disciple. Because being a disciple is not cheap. Dahil hindi rin mura ang binayaran ng ating Panginoong Jesus nung siya'y namatay sa krus. Tingin nyo, basta namatay lang siya doon? Hindi. Ready nyo ang sarili nyo sa season 6. Anong season na kayo? Mga youth, nanonood pa kayo The Chosen? Season 2, i-ready nyo ang sarili nyo sa season 6. Dahil medyo intense na yung dulo ng 5. Okay? Ready nyo yung mga sarili because you will see what happened to Jesus. Mavivisualize nyo. Doon nabasa na natin to sa the Bible at spoiler ko kayo sa The Chosen, mamamatay si Jesus. At kung binabasa mo naman ang Bible mo, alam mo na yon. At may magtataksil sa kanya na disciple, hindi ko na sabihin kung sino. Spoiled na yan for 2,000 years, okay? So, kailangan nating maintindihan that discipleship comes with a cost at hindi ito mura, okay? And that is the paradox of the gospel that what feels like loss is truly gain. Hindi ba? Sabi nga, nakalagay sa, paborito ko yun nilagay, paboritong verse ko, and nung namatay ang aking ama, nandun din sa kanyang lapida, nakalagay doon, for me to live is Christ, and to die is gain. Okay, the gospel is actually very paradoxical na akala mo nawala sa'yo yung bagay dahil sinuko mo, but actually you are gaining it back pabalik sa'yo when you surrender things. And truly, habang binabasa natin itong text na to ngayong umagang ito, Jesus will show us that real discipleship has a cost. Sabihin mo sa katabi mo, cost. Sabihin mo, may bayad. At alam nyo, it is worth every drop of sacrifice dahil sa kapalit noon na eternal life and joy na ino-offer sa atin ng Panginoong Jesus. Okay, ang bilis lang ng buhay natin sa mundong ito. Sobrang bilis. Kapag naiisip ko na kaming mga pinanganak noong 1990, ngayon ay 30 years old na, and magpo-40 na si Pastor Kebs next year. Next year ba? O mali? Hindi pa. Excited no? Wala pa. Napakabilis ng oras, napakabilis ng panahon, and sa totoo lang, ang ginagawa ng kaaway ngayon is for us to waste our time on things na hindi naman talaga natin madadala in eternity. Pero mapalad kayo mga naandito ngayong umagang ito. It is because Jesus will show us today kung saan ba natin dapat spend yung ating time so that we may enjoy eternal life and eternal joy na kasama natin siya pagdating ng panahon na mawala tayo sa mundong ito. Okay, number 1 for my note takers, conflict because of the gospel. Conflict because of the gospel. Merong conflict na nangyayari dito at babasahin natin ulit 34, 35, and 36. Basahin natin. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. So kung medyo matapang na yon, tingnan niyo yung kasunod. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. O, tingnan nyo nga dito. Kasama nyo ba dito yung anak nyo, yung tatay nyo, yung nanay nyo? Tingnan nyo muna. Ayan, kasi sabi ni Jesus, okay. Hindi naman, okay. Verse 34, and a person's enemies will be those of his own household. At kung hindi natin ito maintindihan, mag-aaway nga kayo sa bahay nyo.
Okay? Kasi sabi ni Jesus, ang magiging kaaway mo, yung kasama mo mismo sa bahay. Meron sa inyo magsasabi, hindi naman na kailangan sabihin ni Jesus yun, mag-aaway naman na talaga kami. Hindi ito yung magkakaaway sila sa bahay nila. Hindi naman. Okay? Praise God kung hindi kayo magkakaaway. Kung magkakaaway kayo sa maling dahilan, hindi yun ang tinutukoy ni Jesus. Okay? Ang sinasabi dito ni Jesus, it is that Jesus warns, binabalaan na tayo ni Jesus that following Him will cause division. Doon sa mga tao na hindi ka maiintindihan. Even in your own family. Sa mga matatagal ng Kristiyano sa lugar na ito, and you can testify that this is true. Amen? Amen? Lalo na kapag nagiging hadlang sa pagsunod mo kay Kristo kasama mo sa bahay. Amen? Sino dito yung kasama niya sa bahay, hindi pa Kristiyano katulad mo? Hindi pa disciple. Taas ang kamay. Sige, okay, mahiya. Kahit tingnan nyo, kahit sa mga, sige, ito, taas nyo lang yung kamay nyo. Tapos ikot nyo yung mata nyo. Taas nyo yung kamay nyo. Sige. Yung sa bahay nyo, meron pang unbeliever. Ikot nyo yung mata nyo. Tingnan nyo, meron kayong mga nakataas ang kamay na mga, mga ate at kuya ninyo. Hindi ba? It is because kailangan nating maintindihan na ang pagsunod kay Jesus, even in our own families, minsan sila yung maghahadlang sa atin. Hindi lamang sa families, but even sa close friends natin. Sino dito yung may mga best friends sa school? Sa trabaho, kahit wala sa school, sa kabilang kanto. O yung best friend kayo pero matagal na kayong din nag-uusap. 10 years na. It is because minsan, alam nyo, your anointing, when you received your calling, and when you become a disciple, yung anointing na meron ka, it agitates them. Hindi nila yun maintindihan. Minsan nagagalit sila sa ginagawa mo. Lalong-lalo na kapag inimbitahan ka nila to go back to your own lifestyle. Halimbawa, magkasama kayo dati sa inuman. Sino dito yung, yan. Magkasama kayo dati sa inuman, sa paggawa, sa pagkakating, kung ano pa man yung ginagawa nyo dati. Sa pag-yosi bodies kayo, o vape bodies, ano pa? Chonky bodies, yan, katulad ni Kuya Dave, tsaka ni Kuya Julian dati. Hindi naman. Hanggang gin lang sila, hanggang gin lang ng araw. Hindi yan ngayon ha. Baka sabihin nyo, Kuya Julian, tara, inom tayo. Hindi. Huwag niyong iyayain si Kuya Jul. Okay? Tapos, nakita nila na bumalik ka na, ikaw ay naging Kristiyano na, tapos nayaya ka nila ulit, pero tumanggi ka na. Magagalit talaga sila sa'yo. Okay, hindi ka naman ganyan dati. Ikaw nga dati nagyayaya eh. Di ba? Ikaw nga dati pinakamalakas uminom sa atin eh. Tapos ngayon, praise the Lord, praise. Hindi, di ba? Inom ka dito. Isa lang. Isang shot lang. At mayroong 3 bagay na nangyayari when conflicts happen. Okay, kailangan nyo itong maintindihan ngayon. Okay? Number 1, it is that you will have conviction. Sulat ninyo dyan, conviction. Pag sinabing conviction, you will stand firm sa kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ikaw ay nabaliktad yung buhay dahil kay Jesus, sumusunod ka na ng totoo kay Jesus, tapos lumalapit yung mga kaibigan mo, yayayain ka sa dati ninyong buhay, tatanggi ka na. That is conviction. Dahil alam mo na hindi na yon yung buhay na ibinibigay sa iyo ngayon ni Jesus. Amen? Pangalawa, meron tayong tinatawag na concession. Pag sinabing concession, you try to compromise partially. Okay, halimbawa, ito na yung pinakamadaling example sa inuman eh. Yung kanina, sabi mo, hindi na ako ganyan. Pwede naman ako maupo, pero hindi na ako iinom. Ganyan ginagawa ko dati. Kaya alam na nila na may dala na akong kopi ko pagka mag-iinom na sila. Okay. Tapos i-comfort ko na pagka mamaya yung tropa ko umiiyak na, inakbangan ko siya sa sakre. Inabangan ko siya dun sa sakre. Alas 4 hanggang alas 6, tapos umuwi na pala. Ganyan, mga ganyan yung mga narinig ko dati. Tapos maghapon yan, magpapatugtog ng mga emo songs. Diba? Ang daming ganyan. And then, okay, so when you stand firm, okay lang na maupo doon, katulad ng ginagawa ko. Pero, hindi ka makikisama sa kanila. Magkaiba yung nakikisama sa nakikisama. Okay? Pangalawa, yung concession na tinutukoy ko, sabi hindi, nandito ka na rin, syumat ka na. O sige, pero isa lang ha. Yun yung sinasabi ko na you compromise partially.
Okay, nahila ka pa rin nila. Hindi, Christian na kasi ako eh, kaya okay na, isa lang. Si Jesus nga, uminom din eh. Jesus nga, ginawang wine yung tubig eh, kaya isa lang, okay lang yan. Akin na. You compromise partially, pero hindi pa rin nalagod sa iyong Panginoon. Pangatlo, it is you compromise. Pangatlo, compromise. So yung una, conviction and then concession. Ngayon, compromise. You abandon your convictions entirely. Sige na, tara na, itagay na natin yan. Akin na yung bote. Bili ka pa doon. Ito. So tatlong bagay ang nangyayari when you become a disciple. At isa lamang dito, yung gusto ni Jesus para sa atin, it is that we stand firm sa kung ano yung itinuturo niya sa atin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, conviction. We need that kind of conviction, okay? Na yung luma nating buhay, kailangan na natin siyang iwanan. Hindi lang to sa inuman tinutukoy ko. Lahat ito ng bagay, lahat ng chismis, lahat ng yung mga vision ninyo, yung mga pinapanood ninyo dati sa inyong mga cellphone ng naka-incognito mode. Okay? Lahat ng mga ginagawa mong kalokohan, kapag ka ikaw ay na-meet mo si Jesus and He changed your life, hindi mo na yun babalikan. Okay? Kasi every time nakakatok yan sa pintuan mo, you will have three choices. Conviction, concession, or compromise. And sadly, sa ating mga Kristiyano, kapag ka hindi ka nako-convict, alam niyo yung conviction yan ay galing sa banal na espiritu. Kaya magtaka ka when you are not being convicted when you do something. Dahil kailangan mong mas lumapit sa Diyos. Pero ito rin sasabihin ko sa inyo, ang sagot sa mga bagay na ito ay hindi lumayo sa Diyos, kung hindi mas lumapit sa Kanya. Kasi isa sa pinakamalaking kasinungalingan ng kaaway is that when you commit sin, halimbawa ikaw ay tumanggap na kay Jesus, and then nagkaroon ka ulit ng kasalanan, ang unang ibubulong sa iyo ng kaaway, hindi ka nakarapat-dapat, lumayo ka na. Ang maiisip mong una, lumayo kay Jesus. Kasi maiisip mo madumi ka. Amen? Pero ang katotohanan, hindi yun ang tamang sagot. Ang tamang sagot, pagka nalaglag ka sa kasalanan, lumapit ka agad kay Jesus. Okay? Amen? Okay, number 2, pasok tayo sa kasunod. The danger of loving people more than Christ. The danger of loving people more than Christ. Sabi sa verse 37, whoever loves father or mother, mas mahal mo daw ang tanay at tatay mo kaysa kay Jesus, you are not worthy of Him. You are not worthy of Jesus. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And alam nyo, para sa ating kultura ng mga Pilipino, that we elevate the status of family. Diba? Sa ibang bansa, kapag ka 18 years old ka, papaalasin ka na sa bahay. Diba? Sa ating mga Pilipino, kahit na ilan na kayo sa loob ng bahay, ilang pamilya na kayo doon, ilang extension na ng pamilya, okay lang. Mas gusto nyo yung magkakasama yung pamilya. Yun ang kultura natin mga Pilipino. And for us, na ganun ang kultura, ang hirap nito maintindihan. Okay? Kaya gusto ko ngayon, medyo durugin yung kultura natin ng kaunti. Kasi kailangan yung maintindihan itong bagay na ito. That Jesus is raising the bar, yung standards for discipleship. Tinataas ni Jesus yung standards ng discipleship na ibig sabihin, hindi pwedeng mas mahal mo yung pamilya mo kaysa mahal mo si Jesus. Okay? Lahat ng tao sa mundong ito, iiwanan ka. Kahit pamilya mo. Pwede kang iwanan yan. Tignan mo yung katabi mo. Kahit magkatabi kayo ngayon dito sa City Disciples, pwedeng dumating ang panahon, iwanan ka niyan. Pwede yun. Yes, pero si Jesus hindi kanya iwanan kahit kailan. At sinasabi ni Jesus, if you love, tignan mo yung katabi mo, if you love that person more than me, more than Jesus, you are not worthy of Jesus. Kailangan, above all, mas unang mahal natin ang Panginoong Jesus kahit sa asawa natin, kahit sa mga anak natin, okay, kahit sa mga kapatid ninyo, kahit sa kung sino pa man ka-relationship ninyo, kailangan mas mahal mo pa rin si Jesus sa lahat ng iyan. And Jesus demands ultimate allegiance. Okay? Jesus is demanding ultimate allegiance. Alam niyo po yung ginamit dito na salitang worthy. Hindi ba sabi, if you love yung mga tao na ito more than me, you are not worthy of me. Sabi ni Jesus. Yung salitang worthy in Greek, it is called axios na ginamit dito. Ang nakalagay dyan, yung pagkayan ay pinalawak natin, it is also fit, not fit for me, not deserving,
or not suitable for me. Okay, yun yung sinasabi ni Jesus. So kung mas mahal mo yung tao kaysa sa kanya, yung pamilya mo, you are not fit, you are not deserving, and you are not suitable for me. Kung hindi si Jesus ang nauna sa iyong buhay. And Jesus is not calling na kamuhian mo yung pamilya mo. Yan naman yung katabi mo. Mahal mo pa rin yan. Okay? Hindi ko sinasabing wag mo na yan mahalin. Hindi ko sinasabi na wag mo nang mahalin yung nanay mo. Hindi ko sinasabi na wag mong mahalin yung kapatid mo, yung asawa mo. Ang sinasabi ko is that dapat mas mahal natin si Jesus kaysa sa kanila. Okay? Na pag dumating yung panahon that you have to choose, okay? Dumating yung panahon that you have to choose, it must, okay? Kailangan meron kang comparative love na tinatawag. Na mas mahal mo at mas mataas yung pagmamahal mo sa Diyos kaysa sa mga tao. Even in our own family. Meaning, if family loyalty conflicts with loyalty with Christ, Christ must always win. Okay? Hindi ko sinasabing magrebelde kayo sa mga magulang ninyo. Okay? Hindi mag-encounter night nga kami, bahala kayo dyan. Di ba? Hindi ganon, okay? Hindi ganon sinasabi ko. Ang sinasabi ko dito, when your heart, pag sa puso mo, alam mo na merong pagkatawag sa iyo ang Diyos, kailangan mag-stand up ka. Kailangan mong ipaunawa sa kanila. At kailangan sila din maramdaman nila na ikaw binabago ka ni Jesus para sila din, yung mga pamilya mo, dumating ang panahon, hindi ka na nila pipigilan kasi kasama mo na sila sa church. Amen? Sino dito yung gusto yung kasama yung pamilya niya sa church? Yan ang gusto natin mangyari. And that will happen when they see the change, yung transformation sa buhay mo. So, ibig sabihin, kaya ka nandito ngayong umagang ito, ikaw din ang gagamitin ng Diyos para sa pamilya mo na makakilala sila kay Jesus. And that you serve Christ together. Ito yung mas masakit. Anyone you love more than Christ becomes an idol. Ano yung idol? Idol! Hindi yun ha. Pag sinabing idol, kasi nasanay tayo yung sa Tagalog, pagka nakita nating idol, Diyos-Diyosan. Okay? Pero alam nyo, hindi lang rebulto ang Diyos-Diyosan. Minsan, ang Diyos-Diyosan nagiging din, in the form of pera. Minsan, kahit yung pag-aaral, nagiging Diyos-Diyosan. Minsan, kahit yung trabaho. Minsan, kahit yung tao, nagiging Diyos-Diyosan. Kapag alam mo yun, o sobrang obsessed ka sa kanya, sobrang mas mahal mo siya kaysa sa... Kapag ang tao, mas mahal mo ang tao kaysa sa Jesus, anyone or anything you love more than Christ is an idol. Okay? Kung mas mahal mo ang pera, mas mahal mo yung status mo, mas mahal mo yung pag-aaral mo, mas mahal mo yung trabaho mo, mas mahal mo yung asawa mo, mas mahal mo yung mga anak mo kaysa kay Jesus, it becomes an idol already. Alam niyo yung nakakalungkot dito? I've seen people, alam niyo kung yung idol nila, sobrang babaw. Alam niyo kung ano yung idol nila? You can guess. Ang gusto niyong hulaan? Ha? Malala. Alam niyo kung ano? Paglalaba. Bakit? Pinagpapalit yung pag-church kasi maglalaba po ako eh. Wala na po kayong susuot eh. Alam niyo meron kayong gawain, hindi mo mapapansin. Yung paglalaba, it becomes an idol. Ang babaw, no? Di ba ang cheap? Parang nagiging Diyos-Diyosan mo yung paglalaba. Hindi, kailangan kong gawin to. Bahala na si Jesus dyan. Kaya naman nilang mag-praise and worship ng kanila kahit wala ako eh. Doon naman si Pastor Jeric eh. Mag-praise and worship na lang dito habang naglalaba. Your grace is... Ay, sorry, hindi kami nagsasampay. May dryer kasi kami. Okay, anything or anyone, kahit mga gawain yan, kahit ano na, kaya mong ipagpalit kay Jesus, it becomes an idol in your life. Okay? Naintindihan nyo? Naintindihan? Amen? Amen ba? Gusto ko kasi maintindihan nyo na lahat ng pinagpapalit nyo kay Jesus, sa pagkatawag niya sa'yo, sa calling niya sa'yo, it becomes an idol. And God will remove idols in your life if they take His place. Tandaan mo yan ha. God may and God will remove idols in your life if they take His place. At masakit yon. Huwag mo nang hintayin na dumating ang panahon na maging masakit yan sa'yo. Alam niyo kung bakit meron tayong mga kapatid na, alam mo yon,
Meron tayong mga ganito eh. Ito yung pinaka-isang example na gusto kong ipaunawa sa inyo. Meron akong mga kilala, okay, in my long time in ministry, na kapag malayo sila sa church, halimbawa nag-backslide sila, biglang umaayos yung finances nila. Biglang okay naman yung finances nila, okay, nasusustain naman sila doon sa sweldo nila, sa pera nila. Pero isang beses lang na mag-decide yan, okay, babalik na kami sa church, maniwala ka sa akin, wala nang pera yung kinabukasan. Alam niyo kung bakit? Ang pinapaintindi ni Jesus sa ganong pangyayari, ha, Enzo? Alam niyo yung pinapaintindi ni Jesus? Ang idol nila sa buhay nila, pera. Bakit tinatanggal ni Jesus? Hindi para paghirapan sila, kung hindi kailangan kasi maunawaan nila, okay, na hindi pwedeng mas mahal niyo ang pera, ang trabaho, ang lahat ng bagay na yan kaysa sa Kanya. Kaya niyang i-provide yan. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Amen? Kayang i-provide ng Lord lahat ng pangangailangan mo. Kaya niyang i-elevate yung status mo sa trabaho mo. Kaya kanyang bigyan ng trabaho na mayroong magandang sweldo. Kaya kanyang pag-aralin sa college. Kahit na, alam mo, feeling mo yun, paano kaya ako mag-aaral pagdating ng college? Kaya niyang ibigay lahat ng yan sa'yo. Pero kung bakit minsan dumadating yung panahon na parang nawawala yan sa'yo, God is testing you. Kung sino ba yung mas mahal mo. Ang daming beses ko na nakita yan in the church. Maniwala kayo sa akin, in my long time in ministry, okay sila pag wala sa church. Kaya ang tendency, hindi nila maunawaan, mag-backslide na lang ulit sila. Mas madaming pera pag nag-backslide kami. Okay? Ang dami ko nakitang ganyan, hindi lang isa. Siguro kung bibilangin ko sa kamay ko, mamaabot ako ng 5 mga tao na ganyan nangyayari sa kanilang buhay. Okay? Ito pa isa. Sa mga contractual yung trabaho, biglang dadating pagkalinggo, biglang may trabaho. Meron na kayo naka-experience na ganon? Na alam mo yon, kailangan mo ng pera, tapos biglang pag Sunday, doon ka biglang magkakaroon, ay meron kaming ganito, meron kaming panday ng ganyan, o meron kaming laban ng ganyan, o meron kaming ganito ng ganyan. Biglang Sunday may trabaho. Alam niyo kung sino nagbibigay na hindi galing sa Lord yon, maniwala kayo sa akin, hindi gagawin ng Lord yon. Kahit kailan, gusto ng Lord kasama ka niya. Amen? Gusto ng Lord na malim ka. Kaya kailangan nating maunawaan, medyo masakit tong pinagsasabi ko ngayon. Okay, sabi ko sa inyo, kapag nasasaktan kayo, sinasabi ko, congratulations because you are in the right place. Okay? God may remove things from your life if they take His place. Kaya kailangan maging matalino tayo at kailangan aware tayo kapag nangyayari na yung ganitong mga bagay. Even good things. Even your family, even yung relationships, even spiritual leaders, even yung pinagkakakitaan mo, if it replaces the Lord in your life, God will take it away. Because it already has become an idol above Christ sa buhay mo. Amen ba? Naintindihan? Number 3. The call to take up your cross. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. This is the cross. Alam niyo, isa lang ang ibig sabihin ng cross. Isa lamang ang ibig sabihin ng cross in the Roman Empire. Kamatayan. Death. Sabihin mo sa katabi mo, death. At alam nyo, hindi ito basta kamatayan. Hindi ka basta mamamatay sa cross. Magdudusa ka muna. At ang sabi ni Jesus, whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Alam niyo yung pinaka-amazing sa pagkakasabi ni Jesus in Matthew chapter 10 verse 38, hindi pa siya na ipapako sa cross nitong panahon na to. Malayo pa. Hanggang 28 pa tong Matthew. Di ba? Hindi pa siya na ipapako sa cross. Sinasabihan na niya yung mga disciple na bitbitin nila yung sarili nilang cross. At yung ako yung disciple na Jesus sa panahon na yun, 2,000 years ago, medyo magtataka ko ano kayang mangyayari. Kasi sa atin ngayon, spoiled na kasi alam na natin yung mangyayari in the Bible. Pero sila, gusto ko maintindihan yung at that time, bakit sinasabi ni Jesus na kailangan namin dalhin yung cross? And alam nyo, hindi ito naunawaan ng disciples at that time, naunawaan nila ito nung si Jesus ay nabuhay ng muli galing sa kamatayan. Kaya pala sinabi ni Jesus to take up our cross. Kasi mamamatay pala siya sa cross. It means death. Okay? And Jesus commands. This is actually a command. Whoever does not take up his cross and follow me
is not worthy of me. Sinabi ko sa inyo, cross means death. And cross means death to your old life. Doon sa lumang buhay na meron ka. Doon sa lumang buhay na salungat sa gusto ng Diyos para sa iyo. And sa konteksto ng Roman times, 2,000 years ago, carrying a cross means guilt and no return from the journey. Wala nang balikan yon. Kapag ka nakita kang dumaan dyan, halimbawa si Pastor Kevs, nakita mo, tapos sakop tayo ng Rome, may dala-dala siyang cross, ibig sabihin hindi mo na siya makikita ulit. Makikita mo na siyang kasunod, nakapako na siya sa krus. Ibababa mo siya doon sa krus, wala na siyang buhay. And in ancient times, I've seen people na hindi nila binababa sa krus. Okay? There are recordings in history na yung katawan hindi binababa sa krus. Nandun lang siya hanggang maging buto siya. Ganon katindi yung parusa ng krus. Okay? Ano sinasabi ni Jesus, guilt and no return. Ibig sabihin, kapag nakita ka dapat na dala-dala mo yung krus at sumusunod ka kay Jesus papunta sa kamatayan, ibig sabihin, yung luma mong buhay wala nang balikan. Amen? Yung luma mong buhay, hindi mo na siya babalikan kasi patay na siya. And you are already a new person in Christ. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang tumanggap kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. You are a new creation. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. You are a new creation in Christ. Ibig sabihin, yung nakikita nyo ngayon na Ken, hindi na siya yung dati. Kaya nakikita nyo na Sam, hindi na siya yung dati na kung ano man yung buhay niya dati, kung basagulero man siya. Basagulero ba ngayon, Sam? Okay. Hindi ko alam. Ay, pero yung luma niyang buhay, hindi na yon. Ay, tinan nyo na lang kami ni Pastor Kebs, yung luma naming buhay. Kung gusto niyo ng kwentuhan, punta kayo sa amin, dala niyo kami ng kape. Ikwento namin sa inyo ang lahat ng lumang buhay. Maliban na lang sa pinagagawa ni Pastor Kev sa Batangas, amin na lang yun. Kasi baka mag-backslide kayo pag nalaman nyo. Okay? Pastor Kev, yung sekreto mo sa akin ay hindi nakakalabas kahit kailan. Hindi ka mag-alala. Wala nakakaalam no, kahit sa mga leaders, maniwala kayo sa akin. Hindi ko sinasabi sa kanila. Kala nyo sinasabi ko lahat, hindi. Kahit si Dave magbabackslide pag nalaman niya kung sino si Pastor Kebs dati. At wala na yung lumang buhay na yon dahil namatay na siya doon. Kaya nga siya, nung na-receive niya yung pagkapastor, tinanggap niya yung calling na yon sa Diyos, kaya siya nagiging pastor natin. Kaya siya nagtuturo sa inyo ng intercession masterclass kapag Wednesday. Kasi binago ng Diyos yung buhay niya. Amen? Amen? Intercession masterclass by Pastor Kebs. Kailangan nyo maunawaan yon. Okay? Ready nyo na yung batch 2 sa Intercession Masterclass. Hanggang kailan ba ang batch 1? Diba? Lahat tayo merong batch na ngayon. May batch 1 na yung teacher natin sa Ska Kids. May batch 1 na, magkakaroon ba Ate Eya ng batch 1 sa yung, anong tawag dun sa ministry dun? Yung nagwe-welcome. Host team, yan. Ayoko ng usher, para ng rapper yung Ibahin naman na yung pangalan, mag-isip tayo, okay? So magkakaroon na tayo ng batch 1. Hindi binabago ng Diyos ang sistema natin in this church. And okay, yung intercession natin may batch 1. Ang ating worship ay batch na kayo? 8. May batch 8 na, okay? Diretso tayo. Okay, gusto ko din magkaroon tayo ng ng communicators dito sa church na to para matrain kayo kung paano magturo, paano magsalita, para hindi kayo yung pag tumayo dito, alam niyo yung kasi yung mga boys natin, napansin nyo ba pag nag-uusap sila lang nagkakaintindihan. Yan, si Clarence, si Julian, si Abram. Yung mga yan, si Sean, pag nag-usap-usap yung mga yan, ang maririnig mo lang, pero nagkakaintindihan sila. Sabi, ano daw? Tapos may isa sa kanilang magta-translate kung ano yung Parang kailangan yata din natin dito sa church na to ng subtitle ministry. May gumagawa ng subtitle. Okay, so inaayos natin lahat kasi binabago ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga, karamihan sa atin in this church at naniniwala ako, God will reveal your calling. Kahit bago ka pa lang. Kung anong pagkatawag sa'yo ng Diyos, kung tinawag ka ng Diyos na sa worship, kung tinawag ka ng Diyos magpastor, tinawag ka ng Diyos mangalaga sa mga bata, mag-outreach sa mga kabataan, magluto, maglinis, kung ano pa man yan. God will reveal your calling. Okay? At binabago ng Diyos yung ating buhay. And when we take up His cross and follow Him, we become worthy of Him. Okay? True discipleship demands evidence of a sacrificial lifestyle.
merong ebidensya po sa ating buhay kapag isa kang totoong disciple. It is that you become a living sacrifice for the Lord. Living sacrifice. Sa Old Testament, ang sacrifice ay laging patay. Amen? Yung mga hayop ay pinapatay for sacrifice sa kasalanan. But in the New Testament, because of what Jesus did for us and tayo in the New Testament church, yung sacrifice ay tayo, buhay yung sacrifice. Ibig sabihin na wala na yung luma nating buhay, sa bago nating buhay, lahat ng ginagawa natin, kailangan maintindihan nyo, it always comes with a sacrifice. At alam nyo, sacrifice is the highest form of love. Sabihin mo nga sa katabi mo, sacrifice. It is the highest form of love, which has been demonstrated for us by Jesus Christ Himself, by the man, by the God Himself. He sacrificed His life for us para ipakita sa iyo na mahal ka niya. And He expects you to do the same for Him. Na ibigay mo yung buhay mo para sa Kanya. Kung totoong mahal mo siya pabalik. Okay? A life that is permanently heading forward. Ito yung true disciple. Pag ikaw ay true disciple, maaari kang bumagsak, hindi maiiwasan yung mga problema, hindi maiiwasan yung downfalls, pero sa atin lagi tayong tumatayo. Amen? We stand back up and we continue what the Lord has called us to do. Okay? Kasi ang kaaway gusto niyang patigilin lahat ng ministry na ginagawa mo ngayon. Maniwala ka sa akin. Ayaw niya yan. But being a true disciple, you always head forward. And pangatlo, no turning back. Being a true disciple, isa ito sa pinakamaganda. Ito, pwede mo ito ipatatak sa t-shirt. No turning back. Parang meron tayong ganito sa Wear Revival. Meron tayo, wala mo nakasuot ngayon. Sa Wear Revival, meron tayong no turning back. Kasi ito yung tatak ng true disciple. Hindi ka na bumabalik sa luma mong buhay. Amen? No turning back. Sabihin mo sa katabi mo, no turning back. Okay, number 4, evidence of a true disciple. Sinabi ko kanina, meron tayong pahagi kanina. Ito yung mga ebidensya na ikaw ay tunay na disciple. Is there enough evidence in your life to convict you of being a Christian? Sabi ko sa inyo, medyo mababaw yung salitang Christian. Kaya ayaw ko sa church ito na merong Christian. Gusto ko lahat tayo disciple. Okay? You can be a Christian and not a disciple. Na alam mo yon, yung mga Christian, attendance ka lang sa church, umuupo ka lang. Ma-attend ka lang every week, uupo ka sa upuan, and then uuwi ka na. Wala kang naalala. Paglabas mo ng pintuan, nakalimutan mo na kung ano yung pinagsasabi ng pastor. Nakalimutan mo na kung ano yung inawit mo. Nakalimutan mo na lahat. Babalik ka na sa lumang mong buhay. Pero being a disciple, it doesn't end here. Paglabas mo ng pintong yan, disciple ka pa din. Pag uwi mo sa bahay nyo, disciple ka pa din. Pagpasok mo sa school, disciple ka pa din. And people around you see the change that is happening in your life. Ito yung totoo, okay? Many claim that they are in Christ but show no fruit of discipleship. Nasa The Chosen na to, i-spoil ko na ng konti. Nung si Jesus, hindi ko na maalala, pero ihanapin ko. Alam ko na alala to ng mga matagal ng Kristiyano. Nung dumaan siya dun sa fig tree, tapos pagdaan niya, walang bunga. Pero, ang daming dahon. Ang daming dahon ng puno. Naghanap si Jesus, nagugutom siya. Naghanap siya ng bunga, wala siyang nakitang bunga. Sinumpa niya yung puno. Pagbalik nila, tuyo na yung puno. Bakit na Jesus sinumpa yung puno? Alam niyo kung bakit? Kasi nung nakita ni Jesus yung puno, yung itsura niya malago, yun yung siguradong-sigurado na pag nakita mo, sigurado may bunga to. Kasi nakikita yung outward appearance niya na malago siya. Pero nung hinanapan ng bunga, wala. Maraming nagkiklaim na sila ay na kay Jesus, pero pag hinanapan ni Jesus ng bunga, walang bunga. Ito yung nakakatakot sa lahat. At kailangan nyo i-evaluate ngayon yung mga sarili ninyo bilang kayo ay disciple ni Jesus. Paano kung ikaw yung hanapan ni Jesus ng bunga, may makikita kaya siya sa'yo? Kasi nung hinanapan ni Jesus yung puno, isinumpa niya. Jesus cursed the tree. At pagbalik nila, wala na yung puno, patay na. Now, what is gonna happen to you? Baka ganito lang din tayo. Pakitang tao lang tayo na pagka, alam mo yon,
Pag nasa church ka, maganda yung damit mo, may yung pagsasalita mo, maganda, kumpleto ka ng theologies mo, okay? Kumpleto ka ng pagpapractice mo ng instrumento, magaling ka tumugtog, magaling ka magturo, magaling ka sa lahat, pero pag hinahanapan ka ni Jesus ng bunga, wala kang bunga, magtaka ka, kamukha mo yung fig tree na yon. Okay? So being a true disciple means you must have fruit. Ito yung ebidensya na ikaw ay totoong disciple pag nagkakaroon ka ng bunga. Okay? Pag sinabing bunga, dalawang klase. Okay? Andyan yung sacrifice, andyan yung holiness, at andyan yung living differently from the world. Ibig sabihin, iba yung itsura mo. Ibig sabihin, nakikita sa buhay mo na nagbabago ka. Isa yan sa part ng bunga. But also, fruit means, okay, yung una, andyan yung fruit of the Holy Spirit, tsaka lahat ng pagbabago sa'yo. Pero also, fruit means, ilan na ba ang nadala mong kaluluwa kay Kristo? Ilan na ba ang nasharean mo na mahal ka ng Diyos? Kahit yun lang. Alam nyo, minsan din nyo napapansin, pero may mga pinapadala ang tao sa buhay ninyo na humihingi ng payo sa'yo, na nag-share sa'yo, nag-open up sa'yo kasi minsan broken-hearted sila o may pinagdadaanan sila sa bahay, broken-hearted sa relationships, broken-hearted sa bahay, broken-hearted sa school. Tapos ang ipapayo mo sa kanya, bigti ka na boy. Not realizing na pinapadala siya sa'yo ni Jesus. Yun na yung panahon para sabihin mo sa kanya na mahal ka ng Panginoon. Yun na yung time binibigyan ka na ng Diyos ng open door para mag-share. Para sabihin sa kanya na mahal din siya ni Jesus. At may plano sa kanya ang Diyos. And that heartbreak, yung heartbreak na nararanasan niya at that time is just meant to bring him or her closer to the Lord. Kailangan maging aware tayo kapag may lumalapit sa atin kasi baka pinapadala na siya ng Lord sa daan mo para ilapit mo sa Kanya. That is also fruit. Okay? Fruit of a transformed life, fruit of a transformed life of others dahil sa'yo. Dalawang klase. Ngayon, tatanungin ko kayo at wag nyo nang sagutin. Pag hinanapan ka kaya ni Jesus ngayon ng bunga, may makikita kaya siya sa'yo? At kung nasaktan ka sa sinabi ko, hindi pa huli ang lahat. Okay? Huwag kang mag-self-pity. Now is the time to do it. Amen? Amen ba? Number 5, the reality of the cross for the believers. The reality of the cross for the believers. Being the disciple is never meant to be easy. Okay? Hindi madali ang maging disciple. Yung cross beam na yan, it is meant to be the weight of sacrifice and holiness. Yung totoong pagsunod kay Jesus, meron talagang pressure yon sa flesh natin at sa soul natin. Kapag ka dinala mo yung cross, alam mo yon, nagdesisyon ka, gusto ko i-visualize ninyo to sa mga isip ninyo eh. When you follow Jesus, when you start following Him, yung spirit ninyo, dala-dala nun yung cross. Okay? At yung bigat nun, nararamdaman nyo ng soul at ng body mo. Kaya bakit parang merong pressure sa katawan mo na pagka yung meron kang naisip na gawing kasalanan, nakasanayan mo naman, premeditated ng soul mo, ng isip mo, and then ginagawa ng katawan mo, nakasanayan mo na siya, tapos ginagawa mo pa din. Parang merong pressure na mabigat na hindi ko dapat to ginagawa. It is because of that cross na dala-dala mo. So kung wala yung pressure na yon, magtaka ka, baka hindi mo pa tinatanggap si Jesus ng totoo. Baka hindi ka pa totoong disciple. Pero kung every time na magkakasala ka, you feel that pressure, that conviction, yung bigat na yon, congratulations, you are in the right path. Because you feel that pressure. Yun yung katotohanan ng cross sa ating mga believers. Alam niyo sa akin, when I started following Jesus truly, 3 years ago, yes, 3 years ago, ilang taon ng City Disciples? 9 years. But I only started following Jesus 3 years ago ng totoo. So yung 6 years na yon na ginawa natin dito sa church ay nag-trip-trip lang tayo. So, akala natin nagmi-ministry na tayo pero hindi. And that is my testimony. Nung natanggap ko ng totoo, yung carry your cross and follow me, it crushed everything in me, even my pride. Yung pride na meron ako, yung mga kasalanan na meron ako, lahat ng yun na meron sa akin, it crushed everything. The cross, the weight of the cross, na dala-dala ni Jesus, it crushed everything inside me. Dinurog nun lahat at binuo ulit ni Jesus into something new. Siya lang may kayang gumawa nun.
Ministry is not about glory, but about obedience. Not about your glory, but about God's glory. And about obedience sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Okay? Number 6. Konti na lang po ito. Idolatry in the Christian culture. Ito, babalik tayo sa idolatry. And alam nyo, minsan, ito yung kanina medyo mababaw yung sinabi ko, yung paglalaban nagiging idolatry. Pero alam nyo, minsan, ito yung sa mga matatagal ng Kristiyano, yung magpa-fasting ka para sa isang certain na bagay, magpa-fast at prayer ka for certain outcomes, halimbawa sa relationship, sa pagpapakasal. When you fast for something, at yun yung nasa isip mo kaya ka magpa-fasting, it can become an idolatry and it replaces seeking God first. Kaya kailangan bumalik tayo palagi sa Matthew 6:33 na when we fast, hindi ang goal natin ay makuha yung makuha yung bagay na yon na pinagpe-pray natin sa Lord, kung hindi makuha natin ang puso ng Diyos para sa atin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bumalik tayo sa Matthew 6:33. Okay? Kasi in every ambition, in every ministry ambition, lahat ng yan, kahit yung size ng church, yung dami natin sa church, yung magandang building, yung magandang equipments, it can become an idol. Prayer and fasting, yung para sa mga bagay na gusto natin, it can become an idol. Kaya kailangan lagi tayo, hindi natin napapansin, pumapasok ang idolatry in the church. Hindi natin napapansin. Okay? It is sneaky. Sabihin mo sa katabi mo, sneaky. Yan. Sneaky yan. Okay? Hindi mo napapansin, gumagapang na yun, nakakapit na yun sa paa mo, yung idolatry na yan. Tingnan nyo nga yung paa nyo. Hindi, wala naman. Hindi yung makikita. Nakakapit na yun sa'yo, pero ang totoo, kailangan natin makita, it is that when these things become an idol, kailangan natin bumalik doon sa seek first the kingdom of God. Okay, lastly, number 7, right now, there is a call to decision. So, meron tayong decision na kailangan gawin. Okay? And it is a stark choice. Kasi ang sabi ni Jesus sa verse 39, ito yung pinaka-last natin na verse. At meron ditong pangako para sa atin. Ang sabi diyan, whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. It is very paradoxical. Pero kailangan niyong maintindihan that following Jesus costs everything. Ano yung topic natin? The cost of discipleship. Ngayon sasabihin ko sa inyo, ano yung cost ng discipleship? Sabihin mo sa katabi mo, everything. Pero ang pangako dito ng Diyos, pag binigay mo sa Kanya lahat, it leads to eternal life. Siya din magbabalik sa'yo ng lahat ng yon. Alam mo yung nakakatuwa pa dito kapag sumusunod ka kay Jesus, kahit alam mo yun, marami kang pinagdadaanan at medyo mabigat yung atake sa'yo. Kahit hindi na doon sa eternal life kahit dito sa buhay na to, napakabuti ng Diyos. Amen? Come on, we've experienced that in our personal lives kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi siya nagpapabaya kahit kailan. At alam niyo, hindi niya rin nile-neglect kung ano yung sa puso mo at sa isip mo na mga gusto mo. Siya din mag-a-align ng kagustuhan niya sa kagustuhan mo sa puso mo. Kaya alam mo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Nakalagay yan sa verse ng church natin. Matthew 28 sa verse 20. I am with you always to the very end of the age. Kasama mo palagi ang Diyos. Alam nyo, not following Jesus costs even more. Mahirap na maintindihan kasi sabi ko sa inyo kanina, following Jesus costs everything. Pero yung hindi pagsunod sa Kanya, it costs even more. Alam nyo kung bakit? Kasi you lose everything here, you lose everything in eternity as well. Okay? Wala ka na nga ditong Jesus, hindi mo din siya kasama habang buhay. You will be eternally separated from Him. Kaya ngayon, meron tayong desisyon na kailangan gawin. At itong desisyon na to, hindi ko pwedeng gawin para sa inyo. Kayo lang pwede mag-desisyon ito para sa sarili ninyo. Pag dumating ang panahon na mawala na tayo sa mundong ito, it will be just you and Christ. Kung ano ba yung pagkaunawa mo sa sinabi niya at kung ano yung naging desisyon mo dito sa buhay na to. Okay? Si the disciples, hindi tinago ni Jesus yung cost ng pagsunod sa Kanya. He's been very vocal about this 2,000 years ago and recorded by the disciples for us. At hindi niya tinago. He revealed it for us plainly and clearly that following Him costs everything. At kailangan siya lagi yung mauna sa ating mga buhay.
Amen? I hope you understand that. These are very hard words, but these are also the most loving words that you will ever hear in your life. Kasi mahal ka ng Diyos and He wants you to be close to Him. Ayaw mo ba nun? You're gonna be, ano mo yun, ganyan kayo ni Jesus, sobrang close ninyong dalawa. To the point na naririnig mo kung ano yung gusto niya. Through the Holy Spirit, naririnig mo, alam mo kung ano yung gusto niya mangyari. Alam mo kung ano yung plano na kasunod na gagawin mo sa buhay mo. Yun yung invitation sa'yo ng Diyos. For you to hear everything na gusto niyang mangyari sa buhay mo in this life and in the next. In the ministry, in your calling, in your household, in your school, in your work. Sa lahat ng bagay na yan, God wants you to be close enough to Him that you hear Him directly. Okay? Amen? Idols always fail us, but Jesus will never do. Okay, pwede ba tayong tumayong lahat?